Daddy, gusto ko po sanang isumbong sa inyo si Kuya. Kinain niya yung burger ko na nakatago doon sa refrigerator. Siya na nga nakatago na nga yun pero tinuha pa rin niya. Oy. Tandaan mo, huwag kang magbibintang ng basta-basta na lang. Ang maraming nakakapanood niyan at pagbibintangan tayo na akong kumuha niyan. Kung tutuusin, ako ay meron ding burger dyan sa rep natin. Oo nga Kuya, pero ako nga bumili ng burger na yan. Dalawa yung binili ko eh. Oo nga, alam ko. Dalawa yung binili mo, pero alam mo ba, pag nasa rep na yan, kahit sino pwede nang kumain yan? At saka nagtira pa naman akong kapiraso doon ah. Oo, kapiraso ba yun Kuya? Ay, wag kang magbibintang-bintang ng basta-basta. Tandaan mo, ako ang iyong nakakatandang kapatid dito sa pamilyang ito. Oo nga Kuya, alam ko. Ikaw yung nakakatandang kapatid dito para sa pamilyang ito. Ikaw, dapat na nagbibigay nga. Lalong-lalo na tungkol sa mga kanyang aking pagkain. Kinukuha mo. Ano ba yan? Teka muna. Ano ba kayong dalawa? Magkakapatid kayo? Kanyang hindi kayo nagbibigayan. Si Kuya kasi. Teka muna. Nagsasalita pa ako. Tandaan mo, makinig ka sa mga sinasabi ko sa iyo. Daddy. Oops! Ay, stop it! Makinig ka! Makinig ka muna sa akin dito. Huwag ka na munang puro daldal dyan. Ay, naku. Ay, naku, ito naman si Kulito. Sinabi na nga sa iyo, ang mga hamburger na yan ay para sa ating lahat. Kahit na ikaw ang bumili niya. Tanda mo yan. Kuya, mas matanda ka sa akin. Pero hindi dapat ganyan ang trato mo sa akin, Kuya. Ano bang sabi ko sa iyo? Ha? Teka muna, makinig ka. Burger. I know. Dalawang burger yan, di ba? Yes. Kinain mo isa. Pagkatapos yung pangalawa, kinain naman ng kuya mo, di ba? Dalawang burger na binili ko. Kahit isa. Wala po akong nakain. Teka muna. Alam mo ba na ang ginamit mong pera ay galing din sa akin yan? Whatever. Yung Ano ba mga naman pinambibili ito? mo ng may Ano burger na naman yan, ginagawa ninyo sa dalawang akin burger dito? ay galing din sa akin pulsa yan. Bullshit. Lagi na lang ganyan. Inapin niyo ko. Siya pa ngayon ang inaapi. Ang kulit-kulit talaga ng kapatid ko ito. Wait, may kukwento ko sa inyo ang alamat ng pagong at ang matching. Sa daan ay nakita silang punong saging. Hinatin nila ito sa dalawa. Kinuha ni Matching ang parteng may daon at tinanim ito. Akala niya ito ang magbubunga. Naiwan kay Pagong ang kalahating may ugat at tinanim din niya. Pakalipas ng ilang buwan, nalatay yung kay Matching. Yung kay Pagong nabuhay at nagbunga, problema, di niya makyat ito. Tinanong niya si Matching, agatin mo, hati tayo sa bunga. Sige, pero nung sa taas na, inubos ni Matching ang lahat ng saging, walang tinira kay Pagong. Sa galit, nilagyan ni Pagong ng mga tinikang puno saging at sabay tago sa ilalim ng bao. Nang bumaba si Matching, natinik siya, aray, sigaw niya. Napaupo si Matching sa bao kung saan nandoon si Pagong. Nakita ni Pagong yung buntot ni Matching, kinagat niya ito. Aray, sabi na naman ni Matching. Tinaob ni Matching ang bao at nakita si Pagong. Susundugin kita, Pagong, langya ka. Okay yan, sabi ni Pagong. Kaganda lalo ang kutis ko. Nagdalawang isip tuloy si Matching. Tatagtarin na lang kita kung ganon. Mas okay yan, kaibigang Matching. Dadami ako. Nag-alangan na naman si Matching at sinabing mas mabuti pa siguro ay itapon na lang kita sa ilog. Wag, sabi ni Pagong. Ayun ha, sabi ni Matching. Sabay hagis kay Pagong sa ilog. Pagkahagis, halgatak ng tawa si Pagong. Papalayong lumangoy si Pagong, tawa ng tawa. Nakatakas si Pagong kay Matching. At si Matching naman, galit na galit. So, ano ang moral lesson dito? Matalino man ang Matching, di pa rin natin malaman kung sino ang kumain ng hamburger.